ghost NGOs man noon o ghost flood control projects ngayon, mala horror story na ang naging kapalaran ng pera ng bayan. Pare-pareho ang modus ng mga sangkot. Ang hatian nagbabago depende sa katakawan, gaya ng sabi ni Senator Ping Lacson. Ganito, inilarawan ni Senator Lacson ang karaniwang hatian pagdating sa mga flood control projects. Sa 100 million peso project halimbawa, iwalay na ang legal o regular na buwis at automatic na binabawa sa project. Ang 5% VAT, 2% withholding tax, 1% para sa bonds at insurance at 1% sa materials testing. Isama na rin pati ang 8 to 10% na tubo ng contractor. Pagkatapos nito, 8 to 10% na ang napupunta sa mga opisyal ng DPWH. May extra pa na 2 to 3% na parte ang District Engineering Office kung may sobra sa tubo ng contractor. Ayon kay Lacson, reseta kung tawagin ito dahil na-compute na ng taga-District Engineering Office ang tutubuin ng contractor at sisiguruduhing sosobra ito para may makubra pa. May 5 to 6% na mapupunta sa Bids and Awards Committee na nangangasiwa sa bidding. 20 to 25% na pupunta sa politiko na tumayong project proponent o siyang nag-push ng proyekto. At 0.5 hanggang 1% na taga-commission on audit. Kaya ang natitira na lang sa mismong project, 40% na lang. Ayon kay Lacson, maswerte pa kung may umabot pa sa 40% ang pera para sa proyekto. Dahil minsan, lantarang guni-guni na lang o ghost ang isang proyekto. Tuloy ang modus sa bidding. Nasa batas na para makasali sa bidding, kailangang may lisensya ang kontraktor ng mga proyekto mula sa PICAB o Philippine Contractors Accreditation Board na isang government-attached agency. Ayon na rin mismo sa PICAB, katibayan ang lisensya na sumusunod sa standards ng industriya ang isang kontraktor para matiyak ang proteksyon ng publiko. Sinasabing pinakamahusay kapag ang isang contractor ay may quadruple A accreditation. Sila ang karaniwang napipili sa mga malalaki at komplikadong proyekto. Requirement ng DPWH sa mga proyekto na dapat ang kategorya ng lisensya ng kontraktor na ayon sa uri o laki at halaga ng proyekto. Pero na-question na rin pati ang sistema ng pagbibigay ng lisensya. Dahil minsan, hindi tugma ang declared financial capacity ng kumpanya sa nakukuhang halaga ng proyekto. Gaya ng naiulat dito sa Billionaire News Channel, kahit ang kumpanyang may dineklarang 150 million pesos lang na paid-up capital, sa Securities and Exchange Commission, pwedeng makasungkit ng higit 4 na milyong pisong halaga ng mga proyekto mula 2022 hanggang 2025. At ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, maaaring mamanipulate o maluto ang bidding. May favored contractor dahil alam na ang lakaran at bibigyan na lang ng porsyento ang natalong bidder. Lahat ng ito nagpaalala sa atin sa PDAF scam na naisiwalat noong 2013 kung saan ginamit ang mga pekeng NGO para paglagakan ng mga pork barrel funds para sa ghost projects din sa pakikipagsabwatan ng negosyanteng si Janet Lim Napoles at ilang mambabatas. Ang modus, una, lalapit si Napoles sa mambabatas para mga kung ilalaan sa peking NGO ni Napoles ang pondo. Ang mambabatas magbibigay ng listahan ng mga fake projects sa DBM na siyang maglalabas ng Special Allotment Release Order o SARO o Notice of Cash Allocation. Susunod, ang mambabatas, i-endorso ang NGO ni Napoles sa implementing agency na siyang magbibigay ng cheque sa NGO para sa project implementation nang wala ng bidding. Paboritong klase ng ghost projects para rito ang mga hindi na-deliver na training at livelihood projects at mga binhi ng magsasaka. Ayon sa NBI noon, 40 hanggang 60% ng pondo na pupunta sa politiko bilang kickback. May cut din na 1 to 5% ang staff ng politiko na siyang magfa-follow up sa mga dokumento. May 10% din ang head ng implementing agency. Ang natitira, bubulsahin na umano ni Napoles. May mga nakasuhang malalaking pangalan noon dahil dito. May ilang nakundik at nakulong. Pero meron ding naakwit at napawalang sala. Kung nagkataong ganito rin ang magiging ending sa anomalya ng flood control ghost projects, masasabing forever sequel na lang at wala ng katapusan ang horror story na ito ng pera ng bayan.